Hello mga ka-info! Bago dumating ang panahon ng paggalugad ng mga Europeo sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga napakahalagang pangyayaring yumanig sa kasaysayan ng daigdig. Bakit biglang naging masagasig ang mga bansang Europeo sa paghanap ng bagong ruta? Ano ang kinalaman ng sining at agham sa pagbabago ito? At bakit biglang nagkahiwa-hiwalay ang simbahang Katoliko? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan. Ang pagsasara ng Constantinople noong 1453. Noong taong 1453, bumagsak sa kamay ng mga Ottoman Turk ang lungsod ng Constantinople, ang dating kabisera ng silangang Imperyong Romano at ang pangunahing rutang pangkalakalan ng Europa patungong Asya. Dahil dito, nasara ang dating rutang pangkalakalan ng mga Europeo, kaya napilitan silang maghanap ng bagong ruta sa dagat. Ito ang nagtulak sa Age of Exploration. Kung walang pagsasara ng Constantinople, baka hindi naisip ni Magellan o Columbus na tumawid ng karagatan. Ang Renaissance noong ika-14 hanggang ika-16 na siglo. Sabay sa pagbabagong ito sa ekonomiya, ay ang pagbabalik tanaw sa kultura ng sinaunang Greece at Rome. Ito ang Renaissance. Ito ang panahon ng pagkamalikhain, pag-unlad ng agham at panibagong pananaw sa tao. Umunlad ang sining, literatura, matematika at siyensya. Sumikat ang mga inventor, pintor at pilosopo. Ang Renaissance ang nagtanim ng binhi ng modernong pag-iisip. Dahil dito, naging mas bukas ang mga tao sa pagtuklas, kabilang na ang paggalugad ng bagong mundo. Ang Reformasyon o Protestant Reformation. Noong 1517, isang mongheng Aleman na si Martin Luther ang tumindig laban sa ilang maling gawin ng simbahang Katoliko, lalo na ang pagbebenta ng indulgence. Isinulat niya ang kanyang 95 Theses na nagsilbing mitsan ng tinatawag nating Reformasyon, isang kilusan na naghati sa simbahan at nagbigay daan sa mga bagong pananampalataya tulad ng Lutheran, Calvinist at Anglican. Hindi lang ito usaping panrelihiyon, nagkaroon din ito ng epekto sa politika, kultura at edukasyon sa Europa. Kontra-reformasyon o Counter-Reformation. Bilang tugon sa reformasyon, inilunsad ng simbahang Katoliko ang Kontra-Reformasyon. Sa pamamagitan ng Council of Trent, nilinaw nila ang mga doktrina. Itinatag ang Society of Jesus o Jesuits upang itaguyod ang edukasyon at ebanghelisasyon. Naging mas aktibo rin ang simbahan sa pagpapatibay ng pananampalataya. Ang laban ng ideya at pananampalataya ay lalong nagpabilis sa pagbabago ng mundo. Sa panahong ito, ang Europa ay naging isang pugad ng kaisipan, pananampalataya at lakas na ibinabahagi nila sa kanilang mga kolonya. Dumako tayo sa ating munting tanungan sa ating isinagawang talakayan. Alin sa apat na pangyayaring tinalakay ang may pinakamalaking epekto sa kasaysayan ng mundo? At bakit? I-comment ang iyong sagot o isulat sa iyong learning journal. Ang ika-15 at ika-16 na siglo ay hindi lamang simula ng paglalayag. Ito rin ang simula ng bagong pananaw, paniniwala at pakikibaka ng tao para sa katotohanan. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please like and subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Muli, salamat sa panonood ng My Info Basket. Paalam!